Good morning po mga kapatid ko kay Kristo Jesus. Kahit saan man sa dako ng daigdig na ito, kayo inaabutan ng Daily Good Vibes channel na ito. Kayo po ay akin pong binabati ng isang mapagpalang umaga, mapagpalang tanghali, ganoon din naman, good evening o mapagpalang gabi sa ating lahat. Kasi kahit saan nga punta ko, tayo inaabutan itong channel na ito. Ano po? Would like to talk about pag-uwi. Kailangan mo pa bang umuwi kung ikaw ay nandoon na sa tahanan mo? Again, I'm gonna repeat the question. Do you really need to go home if you are in your house already? Siyempre hindi. Amen? Hindi mo na kailangan pang umuwi kung ikaw ay nandoon na sa tahanan mo. Pero wala pa tayo sa tahanan natin, kaya kailangan nating umuwi. At may araw ng pag-uwi, may specific time na tanging ang Lord Jesus lang nakababatid kung kailan po ang pag-uwi na yan. Pero isang bagay lang po ang sure, lahat po tayo one day ay uuwi sa Kanya. Papa sa Kanya, at wala na makapaghiwalay sa Kanya. Ito po ay ang tinatawag na the rapture of the church or ang physical na kamatayan. So dalawa po yan. Kung hindi nag-rapture sa lifetime natin, surely hindi mo may tatanggi dahil ayaw mo naman pong tumanda ka ng tumanda rito sa mundong ito na ikaw po ay amoy lupa na. Alam nyo, ang amoy ng matanda po ay hindi po kaaya-aya. Ito po ay hindi po may tatanggi sapagkat may nakakausap po kaming matanda. Ako po ay isang caregiver. Mantakin niyo po, ako ay isang caregiver din pala. No? At nung amin pong, meron po kami mga tinatawag na OJT, may isang lalaki doon na nakausap namin na sabi niya nung kabataan ko, ako ay, hindi naman sa pagmamalaki sabi niya, ako ay gwapo. Especially yung edad ko, 18 to 19, habulin daw siya ng mga chicks. Pinagmamalaki niya. Pero then, nagtataka rin naman kami, pero maliwanag pa ang kanyang utak. Maliwanag pa ang kanyang isip. At nung kausap namin siya, sabi niya, ayaw ko nang tumitingin sa salamin, sabi niya. Kasi, sabi niya, parang hindi yun ang gusto kong makita. Oo nga naman. And I understand that. Kasi alam niyo po, may groaning po tayo dito sa mundong ito. Kasi mawawala talaga yung alindog mo, mawawala talaga yung kakisigan mo pagdating ng panahon. Mawawala yung appeal mo, yung sex appeal mo. Kung ano man pinagmamalaki mo, yung itsura mo, maganda ka man o pogi ka man noon, mawawala po yung pagtindatnan ka ng pagtanda. At ang sabi po niya sa akin na hindi ko makakalimutan, itong amoy ko, hindi ko gusto. Kasi hindi ko babanggitin dito, may binanggit siyang amoy niya na hindi po niya talaga gusto. Alam ko po yung kasi bilang nag-aalaga rin po sa kanya, ina-attendan namin siya doon, naaamoy ko rin po talaga. At that time, itong matandang ito ay, believe it or not, 87 years old. 87 years old. Matagal-tagal na rin po yung kaya alam namin pumanaw na po siya ngayon. And, ito po ang good news ko sa inyo. This old man is a believer. Kaya yung kapugian niya, yung kakisigan niya, nandoon na naman ngayon. See? Kasi wala na pong tatanda sa langit, wala nang mag-aamoy ganito sa langit. No? Wala nang magrarayuma sa langit, lahat maayos na po. Kaya habang nandito tayo, sabi ni Apostle Paul, we are groaning. Gusto na natin kumalas o makawala din sa katawang ini. No? Pero sa takdang panahon ng Lord Jesus, huwag mong sasabihin na gusto kong makawala dito sa aking sariling kagustuhan. No? Pero mas maganda po talaga, alam ninyo, I'm praying, dumating nga po yun, ma-rapture na lang po sana tayo. Kasi hindi ka na aabutan ng kamatayan. Okay? Hindi ka na aabutan ng physical death na tinatawag, kundi mara-rapture na tayo. Pero ang good news, abutan ka man ng kamatayan o ng rapture, kung na kay Lord Jesus ka na, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo,
sa Kanya tayo uuwi. Ito po ay isang kagalakan na hindi kayang bayaran ng salapi. Hindi kayang tindigan ng kahit na anumang mga kagalingan o karunungan ng mundo. Lahat ng yan, babalik kuas, lahat ng puyan, lahat po ng yan ay luluhod sa katwiran ng Panginoon. Amen? Sa ngayon po, hindi po kaaya-aya nangyayari sa bansa natin. Kahapon, ayan po palagi ang topic. Sabi nga nila, kapatid laban sa kapatid. Hayaan mo na sila kako. At importante tayo magkakapatid kay Kristo. Huwag naman tayong magkakagatan ng ganon. Pero pag-pray po natin ang bansa natin. Pero actually, isipin mo rin, no? Lahat na nangyayari sa mundo, alam na ng Diyos eh. Iwan na lang natin yon. Iwan na lang natin sa kamay ni Jesus ang lahat. Let Jesus do everything sa country natin. Para hindi tayo nai-stress. Happy pa rin tayo. Bilang mga Kristiyano, we should be the picture of perfect happiness. Because we have joy compared to those unbelievers. Because of Jesus, meron po tayong inexpressible joy, unexplainable happiness na hindi kayang paliwanag ng digdig. At ito po ang panalangin ko, bawat Kristiyano, ma-practice natin, no? Na tumingin tayo sa bawat tao ng may paggalang at pagrespeto. Nakakalungkot po kasi, tulad kahapon, parang feeling nung nagipag-usap sa akin, maliit lang siya. Minamaliit daw siya. Sabi ko, he is a 42-year-old man. Sabi ko, Kuya, importante, kako, alam mo kung sino ka sa mata ni Kristo. Okay? At hindi mo titignan kung paano ka tignan ng ibang tao. Kasi ang masaklap nito, yung ibang tao, tinitignan ka sa mata nila, minamata ka nila. Amen? Naranasan ko po yan. May nang mamata ba sa akin? Yes. Mga mata pobreng mayayaman, naka-encounter po ko niyan. Especially, alam nyo dati, nag-try lang po ako mag-work sa isang, hindi na ako magbabanggit kung saan. Pero dito po ito sa SM Mega Mall. Hinihintay ko po kasi may hinihintay po kasi ako dati na in-applyan ko na opisina. Pero habang hindi pa sumasagot yon, nag-try akong mag-apply na yung parang, ito kung mabanggitin ko na po talaga, sales assistant. Iba't iba ang pumapasok, may mabait, may sobrang yaman doon, mata pobre talaga. Hindi ako magbabanggit, mata pobre po talaga. Okay? And alam niyo, pag mga ganyan po ang situation na nararanasan ninyo, pakitaan nyo na maganda, no? Kasi kaya ganun po sila, wala sila kay Christ. Nakakaawa po sila, no? Sabi ng Bible, yung mga ganun tao, kahabagan po natin. Kasi habang hindi pa tayo home o hindi pa tayo nauwi kay Kristo, nandito pa rin po tayo. Alam niyo, may isang kwento lang po naman ito. Kwento lang naman po. Sabi ng bata sa kanyang tatay, Tatay, bakit nung bumababa sa eroplano, yung mga sikat na tao, naglalatag pa ng alpumbra? Alam niyo yung naglalatag pa ng alpumbra para dumaan sila doon. Parang entourage. Kailangan pa ba ng alpumbra para lumakad sila? Bakit po tayo, tatay? Sabi, wala po naglalatag ng alpumbra sa atin. Kahit sasakay lang tayo ng bus o ng kahit na anong sasakyan dito. Ba't wala naglalatag sa atin ng alpumbra? Ang sabi ng tatay niya, simple lang anak. Because we're not yet home. Hindi ito ang tahanan natin. Ang tahanan natin ay sa langit, sa piling ni Kristo Jesus, na namatay at nagbigay ng buhay sa atin. Tulad po ng kwentong yan, hindi na po kwento ito. Ito po isang katotohanan sa ating mga mananampalataya. This is not our home, and anytime now, tutunog na ang trumpeta na maririnig lang ng mga mananampalataya. Take note, hindi maririnig ng buong mundo ang trumpetang ito. Only believers of the Lord Jesus will be able to hear this. And then right after that, papaitaas na tayo at papasa Panginoong Jesus magpakailan-kailan pa man. Kaya kung hindi pa kayo ka-good vibes, inaaniyahan ko kayo na maging ka-good vibes na. Dito walang ibang bida kundi si Jesucristo na namatay at nagbigay ng kanyang sarili upang tayo palayain.
God bless sa ating lahat. Thank you po.